Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post na BH Bernadette Herrera, si dating Congresswoman Herrera ng Bagong Henerasyon Party List. Isinare niya ang resulta ng Pulse Asia Survey, Presidential Preference. Survey conducted June 28 to July 3 and 6, 2026. So, ang tatlong nangungunang presidentiables ang ating i-discuss ngayon. Nangunguna si BP Sara sa buong bansa, 49%. Halos kalahati. Pumapangalawa si Madam Leni Robredo, 26%. Pumapangatlo si Raffy Tulfo at 14%. All others, marami pang iba, wala na, insignificant. Lalo na itong si Risa Hontiveros is 0.01 lang ang namili sa kanya. Ay, nako, wala talaga silang ano. So, yung dalawang malalakas na kalaban ni BP Sara, bakit sila naman ang nagsasabi ngayon na ayaw naming tumakbo? Talagang malakas si Madam Leni. Agree ako niyan. Dahil walang issue laban sa kanya, maliban lang yung issue ng 2022 na medyo may kahinaan ang kanyang leadership. Yun lang. All others, wala. At solid pa rin ang mga kakamping o dilawan na magsuporta sa kanya. Ang problema, ayaw niya . So, mako-convince ba ng mga kakamping dilawan na tatakbo si Madam Leni? Kung ako yung tatanungin ay hindi. Kung ako si Madam Leni ngayon nag-iisip, makikita ko itong survey. Masasayang lang ang effort niya kasi napakalakas si BP Inday Sara. The only way natatakbo siya is kung makonvict nila sa impeachment si BP Sara. Baka i-consider. Kahit itong si Raffy Tulfo, malakas din ito dahil 14% siya . At bakit naman itong si Raffy Tulfo pumapangatlo is ayaw din. To me, opinion ko lang ito na yung kamay ng Diyos na gumagalaw because it is God's time. God's timing is perfect. Ito na, 2028 ang panahon ni BP Sara na magpresidente. Noong 2022, kung titignan nyo, pwede nang manalong presidente si Mayor Sara noon kasi nakaupo ang tatay niya. She has all the support machineries, ang lahat. Gustong maraming boboto sa kanya. Run, Sara, run. Bakit bigla siyang umatras at naging vice president lang siya ni BBM? Si BBM, according to Senator Aimee, vice president lang ang target. Gusto lang nilang running mate. Mayor Sara ang president, ang request lang ni Senator Aimee, gagawin niyang VP si BBM. Hindi natuloy. Nabaliktad, naging BBM ang presidente, VP lang si Mayor Sara. To me, not yet time. Huwag muna. Ngayon is the time. Ngayon na ginigipit, ngayon na pinipiga sa kanya tinanggap ang challenge. Noong una, noong 2022, halos kahit hindi na siya mangampanya, dahil ang government machinery nasa kanya. Papakilusin ng Duterte administration ang galamay at
mananalo na siya noong 2022 kung ginusto niya. But, again, ang Diyos ayaw pa. Ngayon, of all candidates, si BP Sara lang ang napakinggan ko na ang basihan ng kanyang pagtakbo is ang plano ng Diyos sa kanya. Kinote niya yung Proverbs 19 verse 21, if I am correct. Many are the plans in a man's heart, but it is always the Lord's purpose that will prevail. Nakita niya na tinatawag siya ng Panginoon to run for president. Kaya, go, go, go. Yes, here I am. I will run. Kasi tawag ng Diyos. Dahil tawag ng Diyos yan, ang Diyos nang gumagawa para, Lenny, wag muna ha, dyan ka muna. Rapi, wag muna. Dahil kung galaw ng Diyos yan, wala na. So, sino pa ang malakas? Sino pa ang challenge kay BP Sara sa 2028? Wala na akong ibang makita. If God is with us, who can be against us? So, runaway winner si BP Sara sa 2028. Kaya yung mga malaytagang, yung mga crooks, humanda na kayo. Magkakatotoo na ang prediksyon ni Congressman Edgar Erese. Dalawa lang ang mangyayari sa Marcos administration, mga kakampi. Pag nanalo si BP Sara sa 2028, either makukulong sila or mag-exile. Kaya grabing kabado sila ngayon. Kaya they are doing all their best para matanggal nila si BP Sara through impeachment. But again, kung Diyos na ang kumilos para iupo si BP Sara sa Malacanang sa 2028, wala kayong magagawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Uncle Roger Binhira nga taga Barangay Tikalaan, Pork Tres, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na og buslot og muna ni ang iyang atupan karon. Pulihan ni karon niya sa gitabang sa iyaha nga yero. So kini si Uncle usa ni siya ka balo. So muna ni ang iyang kahimtang. So muna ni ang gitabang yero nga 5 ka buok nga di 8 nga iyang ipuli sa iyang atop karon. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakaatop na gid si Uncle. Salamat sa Ginoo nga nakatop na gid ko sa akong kusina nga gaulan na. Sa pagtungod sa pagtabang sa inuganian. Pagtabang sa sin. So pila na to ka tuig Col ang imong atop nga yero nga mabuslot na? Naglo 20 na katuig ang akong atop nga sin nga buslot na. 20 na to ka tuig. Oo, so nga naman Col sulod sa 20 na ka tuig wala gid ka nakapuli og atop. Wala ko nakapuli sa akong atop tungod sa akong mga bata nga eskwela. Tungod lagi sa kalisod na inayom-ayom tanan ang pangita. Pag yun nga tabang para sa ako
Salamat yun kayo sa Ginoo. Salamat kayo, Col.